Hi Askies! Welcome back to my channel. Kung bago ka lang sa ating video at ating page, please do follow, subscribe, like, and share mo na rin yung mga videos natin kasi kung ano man yung nabetan mo dito, baka mabetan din nila. Yes, ganon. For today's video, dudutungan na natin yung part 2 ng story natin sa Mayamot National High School. Yes! Dito sa Antipolo, patungkol kay Teacher A at kay Teacher B. Friendship kasi yan sila. Ito na yung nangyari. So, nagsimula na dun sa nawawalang mga gamit. One time, may event. I don't know kung anong event. Basta, may event. Pinapunta ko nila doon. Tapos, kumain kami. Tapos, ayun na. Nagsimula na si Teacher A ng kanyang mga plano sa buhay. Tinanong niya na ako. Una, tinanong niya ako, saan daw ako nakatira? Sabi ko po, ay, sa ganito pong lugar sa Baras, ganyan. Yan, doon sa Baras, doon mo dinala yung mga kaldero, yung mga kutsara, yung mga lutuan natin. Hindi ako nagulat. Sabi ko, ha? Tapos, akala ko joke time pa yon. Akala ko joke time lang yon. Tapos, nararamdaman ko na hindi na kasi sumasali na si Teacher B. Tapos, ang worst doon, hindi lang kami mga teacher ang nandoon. Merong ibang staff ang naandoon. At hindi lang si Teacher A and B ang teachers na nandoon. And I just don't recall kung ilan, pero maraming mga teachers at may mga staff doon. Nasa sense ko na seryoso na to. Eh sabi ko, unang-una, yung mga kalderong malalaki, tsaka yung mga sandok na malalaki, paano ko po yung mailalagay sa bag ko? Tapos pangalawa, may mga CCTV, sabi ko pa nga, ba't hindi kayo magpalagay ng CCTV dito sa lab para makita natin kung sino talaga yung nag-uuwi? Or, kung gusto ninyo, punta tayo sa mga bahay-bahay natin, i-check natin yung mga gamit natin. Sabi kong ganon. Si Teacher B biglang sumagot, sabi niya, ay, parehas lang yung mga gamit ko dito kasi sa Divisoria ko rin naman to binibili. Very defensive Tapos, sasabog na ako sa sobrang napapahiya na ako sa mga teachers, sa mga staff na naandoon. Hindi ko alam kung plano niya talagang ipahiya ako or what. Hindi ko na tinapos yung kinakain ko. Umalis na ako. Bumalik na ako dun sa room na kung nasan yung table ko, tapos sumahagulgol na ako ng iyak. Sobra na yung iyak ko. Tapos si Mami Shigrimares, tanong na siya ng tanong sa akin. Sabi niya, Nak, ba't ano nangyari? Hindi ako makasagot kasi nakatungulong akong ganun. Tapos umiiyak na ako dun sa table ko. Hindi ko na kinaya. Umiyak na talaga ako. Inilabas ko na yon. Since then, nung nangyari yon, never na akong gumamit ng food laboratory. Lagi na lang kami doon sa labas. Nagpapadala na lang ako ng mga lutuan sa mga bata. Tapos sa classroom na lang kami nagluluto. Na dapat talaga sa food laboratory. Nakwento ko lang naman yung mga experience ko sa Mayamot National High School. Pero wala na sa akin yon. Naka-move on na ako doon. Syempre move forward na tayo. Nakikwento ko na lang siya. Wala na yun sa akin. Kasi ako naniniwala ko kung ano yung binato mo sa mundo, yun din yung babalik sa'yo Sana wag mo lang ma-experience siya. Or wag lang ma-experience ng mga malalapit sa iyo sa pamilya mo. Pinatawad ko naman na siya. So yun lang, umexit ako doon na maayos at masaya. At marami po akong natutunan. Alam ko kung mapapanood ninyo to, kilala nyo kung sino yun Pero wala na po yun sa akin. Hindi lang kami nagkaroon ng chance na ma-disclose yung issue. Kasi sobrang taas ng ere niya. Tapos siya pa yung nag-o-observe sila sa akin. Grabe, hindi lang isa. 3. Kala mong papapromote ako na ng natatanging guru 3 sila mag-o-observe. Teacher A, B, and C. Pero si Teacher A talaga ang merong issue sa akin. Kasi minsan si Teacher B nakikisama kay A na magkakaibigan. Pero si C nonchalant, wala man akong problema doon. Yun lang, Husky, yes. Wag niyong isipin na may galit pa rin ako sa kanila hanggang ngayon. Wala na po. Nakakwento ko na lang yung mga journey ko. So yun lang, Husky, yes. Paalam. Sana nag-enjoy kayo. Bye!